Pag-usapan natin ang gift versus reward. Mga minamahal, ang kaligtasan ay gift. Hindi po ito reward. Ang isang unsaved man o ang isang taong hindi ligtas dahil hindi niya tinanggap ang mensahe ng Ebanghelyo, hindi niya sinampalataya ng si Kristo'y sapat, bagkus ay patuloy na umasa sa kanyang mga gawa, patuloy na umasa sa kanyang relihiyon, ang taong iyon kapag namatay ay mapupunta sa eternal damnation. Siya po ang magbabayad ng kasalanang ginawa niya, sapagat ayaw niyang tanggapin na siya'y bayad na. Ulitin ko, kapag hindi mo kikilanlin na ikaw ay bayad na at magsusumikap kang bayaran ang iyong mga kasalanan, ibig sabihin, niyuyurakan mo ang ginawa ni Kristo, hindi ka magtatamo ng kaligtasan. Kailangan tanggapin mo ng buong buo na sapat na ang ginawa ni Kristo. Ang tuldok na pula ay sumisimbolo sa gift of salvation. Ito naman ang mga taong nakikinig sa akin ngayon, na tumanggap at kumilala, pinaniwalaan, sinampalatayanan, pinagtiwalaan na ang ginawa ni Kristo, si Kristo mismo at ang kanyang ginawa'y sapat na upang siya'y dalhin sa kalangitan. Sa oras na ito, ikaw ay maliligtas kung ikaw ay sasampalataya. Sa Acts chapter 10, makikita po natin doon na si Cornelius ay sumampalataya sa Panginoong Hesus at siya po'y naligtas. Pwede kang maligtas, pwede kang magkaroon ng reservation sa langit ngayon. Sampalatayanan mo na si Kristo lang ang tagapagligtas. Makikita po natin sa ating pong ilustrasyon, sa ating larawan, na itong puting guhit na ito ay sumisimbolo sa ating buhay. Sumisimbolo sa ating pananatili sa daigdig. Dapat, bago ka mamatay, maranasan mo ang gift of salvation. Ngayon, pagkatapos mong maligtas, dito papasok ang reward. Ang pagiging ligtas at pagkakaroon ng reservation, yan po ang tinatawag na gift. Ito yung pagbibigay ng gift. Ito ay kaligtasan. Ito ang panahon na ikaw ay nagiging anak ng Diyos. Ito ang panahong ikaw ay naboborn again. Ito yung panahon na ikaw ay napabilang sa pamilya ng Diyos. At pagkatapos mong maligtas, ikaw ngayon ay magsusumikap upang matamo naman ang tinatawag na reward. Okay? Reward po ang bunga ng ating pinaghirapan, hindi po gift. Ang gift ay galing kay Kristo, ngunit ang reward ay galing sa gawa ng taong naligtas. Kapag katapos nating maligtas, dumaraan po tayo sa pagiging bata bilang spiritual, o nagiging bata tayo spiritually. At sa Bible ay may tinutukoy na spiritual man o matured, mga kapatid. Ngayon, maaaring ang isang tao ay karnal, at kapag siya'y karnal, ibig sabihin makalaman. Wala siyang ibang iniisip kundi ang mga bagay na makapagpapasaya sa kanyang sarili, bagamat siya'y ligtas na sapagkat nakatanggap na siya ng regalong kaligtasan doon sa pulang tuldok na iyon. Karnal siya, pero siya'y makalaman. Anong ginagawa niya? He mind the things of the flesh. Lagi po niyang inaalam ang gusto ng kanyang laman. Ang spiritual man naman ay mind the things of the spirit. Ito naman yung taong lagi po niyang inaalam kung ano ang mga bagay na nauukol tungkol sa Diyos. Ngayon, inilalarawan ng Biblia na ang isang karnal na tao o ang isang karnal na ligtas ay bumubuo ng kanyang tahanan sa pamamagitan ng mga nasusunog na bagay. Ito po ay ang kahoy, ito po ay ang dayami at pinaggapasan. Alam po natin ito'y madaling masunog. Ngunit yun naman pong spiritual man ay nagtatayo, mga kapatid, ng kanyang bahay na yari po sa pilak
sa ginto at sa mga mamahaling mga bato na hindi po nasusunog, mga kapatid. Ngayon, anong mangyayari sa araw po ng kamatayan? Kapag tayo po ay namatay, haharap tayo kay Kristo. Haharap tayo sa ating Panginoong Hesus. Siya po ang nagligtas sa atin sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, pagkalibing at muling pagkabuhay. Kinilala natin, tinanggap po natin ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Gayunman, marami sa atin ang karnal. Marami din sa atin naman ang spiritual. Alin ka sa dalawa? Sa araw ng kamatayan, susubukin ang iyong magagawa. Nakapanghihinayang sapagkat hindi ka makatatanggap ng gantimpala. Hindi ka makatatanggap ng reward kung mananatili kang makalaman. Nais ng Diyos na ikaw ay lumago. Nais ng Diyos na ikaw ay maglingkod sa Kanya ng may buong puso at hindi nagpapakunwari lamang. Samantalang ang spiritual man, tatanggap siya ng gantimpala o ng reward. At itong reward na ito ay ipapasa din lamang kay Kristo, sapagkat si Kristo lamang ang karapat-dapat upang tumanggap ng lahat ng papuri, kaluwalhatian at karangalan. Doon sa kabilang buhay, si Kristo pa rin ang ating tagumpay. Mga minamahal, nais ko pong ipabatid sa iyo, mahal ka ni Kristo. Nais kong malaman mo na nais ng Diyos na maligtas ka ngayon. Maaring bukas ay huli na ang lahat. Maaring bukas ay huling araw mo na sa daigdig na ito. Huwag mong hayaan na hindi mo tanggapin, sampalatayanan ang Panginoong Hesus ngayon. Tanggapin mo po ang libreng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Paniniwalang sapat na si Kristo at ang kanyang ginawa. Kung tunay ka nananampalataya, nananalig sa oras na ito, maaari mong i-express, maaari mong sabihin sa Kanya ang laman ng puso mo. Maaari kang manalangin. Maaari mong sabihin sa Kanyang, Panginoon, salamat po. Naunawaan ko sa oras na ito na ikaw pala ang tagapagligtas. Ako po ay umaamin na kinikilala ko at inakala ko na ako'y maliligtas sa aking mga gawa, sa aking relihiyon. Ngunit naunawaan ko sa oras na ito na ang kaligtasan pala ay tanging sa ginawa ng aking Panginoong Hesukristo. Ngayon, ako'y nagpapasalamat sapagkat ito'y naunawaan ko at nagpapasalamat ako sapagkat may buhay na walang hanggang libre na binibigay sa akin ngayon. Kaibigan, kung totoo na ikaw ay nananalig kay Kristo, binabati kita. Welcome ka sa kalangitan sapagkat yan lamang ang paraan tungo sa kaligtasan.